Bandang 4:00 ng hapon, palabas ng opisina si Claire matapos ang shift niya sa trabaho. Kasabayan naman niya na lumabas ang kanyang kaibigan na si Nadine. Habang naglalakad sila, ay tinawagan niya ang kanyang fiancé na si Gerald para magpasundo rito. "Babe, palabas na kami ng building. Nasaan ka na ba?" "Papunta na, babe. Hintayin mo na lang ako sa labas. Traffic pa kasi, kaya na-stuck ako dito." "Ganun ba? Sige babe, hihintayin ka na lang namin ni Nadine dito." "Sige, good." "Sige babe, bye. I love you." Napakagatlabi na lang si Claire nang hindi man lang ito tumugon. Hindi niya alam kung narinig ba siya ng binata o sadyang hindi lang ito tumugon sa sinabi niya. Napabuntong hininga na lamang siya at pilit na iniisip na sa susunod na buwan na ang kasal nila. Kaya wala siyang dapat ikatampo dahil papakasalan naman siya ni Gerald. "Uy, best, okay ka lang ba?" Oo best, okay lang. Na-traffic lang daw si Gerald. Hintayin na lang natin siya sa labas." "Sige best, tara na." Naglakad na sila palabas ng building at nagulat naman sila pareho nang makita ang isang lalaking may dalang bouquet ng bulaklak na nakangiting papalapit sa kanila. Agad na nakilala ni Claire ang lalaki. Simple lang ang suot nito. Naka-t-shirt lang na simple, kupas na maong at tsinelas. "Noel? Kilala mo siya, best?" Oo. Dati ko siyang kaklase sa college." "Hi Claire, galing ako sa bahay niyo kanina. Ang sabi ng nanay mo, nandito ka daw, kaya hinintay na kitang lumabas. Hindi kasi ako pinapapasok ng guard eh. Eto, bulaklak, para sa'yo." "Malamang, hindi ka talaga papapasukin ng guard sa suot mong yan." "Bakit? Bawal ba tong suot ko?" "Noel, hindi ko matatanggap ang bulaklak na yan. Tsaka, tingnan mo nga ang sarili mo. Akala ko ba nagbago ka na? Bakit hindi ka man lang naging presentableng pumunta dito?" Pasensya na. Hindi kasi ako komportable na magsuot na magagara. Simple lang kasi akong tao." "Alam mo Noel, kung ano man yung binabalak mo, wag mo nang ituloy. Engaged na ako sa mayamang negosyante. Walang-wala ka kumpara sa kanya." Engage? "Oo, engaged na ang kaibigan ko. As if naman din napapatulan ka niya." Pasensya na. Hindi ko alam. Sayang Claire, hinintay pa naman kita ng ilang taon. Hindi ako nagkanobya o nag-asawa dahil sa'yo. Pasensya na. Akala ko kasi, pwede pa. Wala din naman kasi ang sinabi si tita na, engaged ka na pala. "Malamang, botong-boto yun sa'yo, kahit na walang-wala ka naman. Ewan ko ba kung anong pinakain mo kay nanay eh." Wala naman akong pinakain sa kanya Claire. Close lang talaga kami ng nanay mo. Kasi naging pangalawang nanay ko na rin siya. Ano bang pinagsasasabi nito, best? Umalis ka na nga dito. Baka makita ka pa ng fiancé kong mayaman. Hindi ba kita pwedeng yayain mag-coffee? Kahit saglit lang? Kahit bilang friends lang. Libre ko naman. "No thanks. Baka cheap na coffee shop pa yan. Hindi kami umiinom sa cheap na coffee shop. Ipunin mo na lang yung pera mo. Kasi baka wala ka ng pamasahe pa uwi." Sige. Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Mauna na ako. "Shoo! Alis!" Nanlaki naman ang mga mata nila nang makita si Noel na sumakay sa isang mamahaling kotse. Natansya nilang nagkakahalaga ng 20 milyon. Teka. Bakit siya nakasakay sa kotseng yun? Ang yaman! Mas mahal pa sa kotse ni Gerald. Sigurado ka bang sa kanya yun, Claire? Baka driver lang siya sa kotseng yun. Tama. Imposible namang sa kanya yun. Huminto naman ang kotse ni Gerald sa harapan nila at nagkatinginan silang dalawa, tsaka sumakay. Habang binabaybay ang daan, napansin naman ni Gerald ang mga itsura ng dalawa. "Okay lang ba kayo? You look so tense mga girls." Wala babe. Saan ba tayo pupunta ngayon? Iti-treat mo ba kami ng dinner? "Oh,
I'm sorry babe. May meeting kasi ako tonight with Mr. Fierro. Ihahatid ko na kayo sa bahay niyo. Mr. Fierro? Yes babe. Why? Napaisip si Claire nang marinig ang apelido ni Noel. Anong pangalan niya, babe? Bigla namang tumunog ang cellphone ni Gerald, kaya hindi niya nasagot pa si Claire. Pagkababa ng tawag nito, ay nagmadali ito dahil nandoon na daw ang client niya sa meeting place nila. I need to go babe. Bukas na lang ulit. Sige babe, I love you. Nadine, ihahatid pa ba kita sa inyo? Wag na, dito na lang din ako sa bahay nila Claire. Dito ako matutulog. O sige, ingat kayo. Pagkababa nila ng kotse at papasok ng bahay, hindi na napigilan ni Nadine na magsalita tungkol sa napapansin niyang kakaiba kay Gerald. Lagi na lang siyang ganyan. Hindi ka ba nagdududa, best? What do you mean? Alam kong napapansin mo din at nararamdaman kong hindi ka manhid. Ramdam ko naman yon. Lagi siyang natatarantang umalis. Wala na siyang mahabang oras sa akin. Para ko na lang siya naging driver na, taga-sundo at aalis din. Exactly. Hindi kaya meron siyang kabit, best? No, hindi. Hindi pwede. Alam mo naman na ikakasal na kami sa susunod na buwan. Pero paano kung tama ako? Hindi naman napigilan ni Claire na tawagan si Gerald, pero busy ang linya nito. Nakaramdam siya ng sobrang kaba, kaya hindi na niya napigilan ang sarili na i-track gamit ang GPS ang exact location ni Gerald. Nalaki naman ang mga mata niya nang makitang nasa isang malapit na hotel ito. Pucha! Bakit, best? Tingnan mo, nasa hotel si Gerald. Ang sabi niya sa akin, magmi-meet sila ng client niya na usually sa isang restaurant. Bakit hindi natin puntahan, best? Kailangan mong malaman ng totoo. Sige, tara. Agad silang lumabas at pumara ng taxi tsaka sumakay. Habang binabaybay nila ang daan, magkahalong galit, sakit at kaba ang nararamdaman ni Claire na nakaapekto sa puso niya. May sakit kasi siya sa puso, kaya hindi dapat siya masaktan ng sobra. Napahawak naman siya sa dibdib niya dahil bigla na lang itong sumikip. Best, okay ka lang? Huwag na kaya tayong tumuloy. Tutuloy tayo, best. Kailangan kong malaman ang totoo. Pero baka hindi mo kayanin. Baka mapano ka pa. Wala na akong pakialam. I deserve to know the truth. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa tapat ng hotel at agad na pumasok sa loob. Dali-dali nilang nilapitan ng staff na naka-in-charge doon. Hello, miss. Nag-check-in ba dito si Mr. Gerald Ruiz? Ay ma'am, hindi po kami nagbibigay ng info para sa protection ng privacy ng customer namin. Ano? Pucha! Asawa niya ako, kaya may karapatan ako malaman kung nandito ang mister ko. Pero ma'am, nasa patakaran po to ng hotel. Sinusunod lang po namin kasi baka kami pong mawalan ng trabaho. Mawawalan talaga kayo ng trabaho. Baka hindi niyo alam na pulis ang tatay ko at pwede ko kayong ipakulong sa pag-tolerate niyo sa pangangaliwa ng asawa ko. Ay naku ma'am, wag po. Wala po kaming kinalaman sa pangangaliwa ng asawa niyo. Kung wala kayong kinalaman, sabihin mo sa akin ng totoo. Opo. Nag-check-in po ang mister niyo dito, kasamang isang magandang babae. Pucha! Anong room number nila? Room 56 po. Galit na naglakad si Claire habang hawak ang dibdib niya na bahagyang sumisikip hanggang sa nakarating na sila sa tapat ng room at kumatok ng malakas. Ilang segundo pa, bumungad sa kanyang harapan si Gerald na nakatuwalya lang. Claire? Walang hiya ka? Manloloko ka? Sinungaling ka? Nasaan na babae mo? Ipakita mo sa akin na babae mo, Gerald! Claire, wala akong babae. Ano ba? Umalis ka na dito. Babe, sino yan? Ikaw palang babae ng fiancé ko?
Halika nga dito! Agad na hinila ni Claire ang buhok ng babae at nagsabunutan sila habang si Gerald at Nadine ay umaawat sa kanila. Mga baboy kayo? Hayop? Malandi kang babae ka? Wala akong inagaw sa'yo. Pinunan ko lang ang pagkukulang mo sa kanya. Bigla namang nandilim at sumikip ng sobra ang dibdib ni Claire. Kaya napatigil siya at muntik pang matumba. Buti na lang ay nasalo siya ni Gerald. Nagulantang silang pareho at agad na sinugod si Claire sa ospital. Pagkarating sa ospital, ay pilit na nire-revive si Claire ng mga doktor. Maya-maya pa, naging stable na ang heartbeat nito. Pero mahina pa rin, kaya kinakailangan na niyang mag-undergo ng heart surgery. Naging mabilis ang mga pangyayari hanggang nagising si Claire. Nagulat siya nang may nakakabit na oxygen sa ilong niya. Best, salamat sa Diyos nagising ka na. Anong nangyari, Best? Nag-pass out ka kagabi, Best. Kaya agad ka namin dinala sa ospital. Naalala mo bang nangyari kagabi? Oo, Best. Mga walang hiya sila. Mga baboy. Best, kumalma ka. Kakatapos lang ng operasyon mo kanina. Operasyon? Oo, Best. Heart surgery. Kailangan na kasi gawin yon para mabuhay ka. Pero wala kaming malaking pera para bayaran yon. Paano? Best, may nag-donate daw ng operasyon mo kasama na ang puso na meron ka ngayon. Ha? Sino? Si Gerald? Bago pa makasagot si Claire, bumukas ang pintuan at bumungad ang doktor kasama ang nanay niya. Anak, salamat sa Diyos gising ka na. Sinasabi ko na nga ba na masasaktan ka lang sa Gerald na yun eh. Nay, saan po kayo kumuha ng heart donor at pambayad? Sino po nag-donate? Si Dr. Lorenzo nang magsasabi sa atin ngayon. Ang donasyon ay nanggaling kina Mr. at Mrs. Piero. Ito kasang bili ng kanilang anak sa kanila bago ito binawian ng buhay. Piero? Yes, Miss Reyes. Sina Mr. at Mrs. Fierro ang nag-volunteer na mag-donate para sa heart surgery mo. Kasama ng puso ng anak nilang si Mr. Noel Fierro. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Claire sa mga oras na iyon. Nanginig ang buo niyang katawan nang marinig ang pangalan ni Noel. Patay na si Noel? Oo, anak. Nadisgrasya siya sa kotse na sinasakyan niya kahapon. Diyos ko! Bakit, anak? Nagkita pa kami kahapon at minaliit ko siya. Nasaktan ko siya sa mga sinabi ko. Yun na palang huli naming pagkikita. Hindi ako makapaniwala, Nay. Anak, mahal na mahal ka ni Noel noon pa man. Alam ng mga magulang niya yan. Kaya sa kabila ng ginawa mo sa kanya, pinili niya pa ring mahalin ka na walang kapalit. Ngayon, ang puso niya ay nasa iyo na. Ang sama-sama ko, Nay. Patawarin mo ako, Noel. Patawarin mo ako. Siguro, kasalanan ko din bakit ka nadisgrasya. Siguro, dinibdib mo talagang sinabi ko sa'yo. Sorry, Noel. Sorry. Anak, kung nabubuhay lang si Noel, hindi niya gugustuhin na sisihin mo ang sarili mo. Pero hindi ako naging mabuti sa kanya, Nay. Ang sama-sama ko para maliitin siya. At nagawa ko pa siyang inkumpara sa walang hiyang Gerald na yon. Hinusgahan ko agad ang pagkatao niya. Hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa lahat ng nagawa ko sa kanya. Ganong wala na siya. Patay na. Ingatan mo lang ang puso niya na nasa iyo. Sigurado akong sapat na yon para mapasaya mo siya, anak. Sobra-sobra ang pagsisisi ni Claire sa nagawa niya. Niyakap naman siya ng kanyang ina habang umiiyak pa rin siya. Pagkalipas ng 1 buwan na recovery niya, ay nakapagdesisyon siyang bisitahin ang puntod ni Noel. Nadatna naman niya ang mga magulang ni Noel at nagulat siya nang yakapin siya ng mga ito na mahigpit. Iha,
Ingatan mo sana ang puso ng anak namin. Mahal na mahal ka niya. Oh, opo tita. Iingatan ko po ang puso ni Noel. Salamat, Iha. Ikaw lang ang babaeng minahal ni Noel buong buhay niya. Kahit na ilang taon kaming nanirahan sa ibang bansa, hindi ka pa rin niya nakakalimutan. Siguro nga, ay ito ang way ni Noel para maipakita niya sa'yo kung gaano kanya kamahal. Simula noon, nagdesisyon si Claire na pumasok bilang isang madre para magpasalamat sa Diyos. At nangako siya sa sarili niya na hindi na kailanman mag-aasawa pa dahil ang puso din niya ay para kay Noel lang. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!